At kaugnay po ng balitang desisyon po ng ICC, kausapin nga natin si Attorney Gilbert Andres, ang abogado po ng mga extrajudicial killing victims, para mabigyan linaw po tayo at matranslate sa layman sa atin. Kasi hindi naman natin alam yung kalakaran dyan sa ICC, ano po, siyang magpaliwanag. Attorney Gilbert, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga, Alvin. Are you back in the Netherlands? Nasa Pilipinas pa po. Ay, okay. Na-guilty kasi, palagi tayo guilty kasi maghahating gabi po doon, dinidisturbo natin si attorney. So at least kahit papano, pareho na tayo ng time zone. Ano po, Attorney Gilbert? Bigyan nyo nga po kami ng idea, yung ating audience po, maraming nanonood po sa atin. Anong ibig sabihin ng desisyon? Natuloy na po ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, tuloy na po. So ito po yung confirmation of charges. Ang start po niyan ay sa February 23 po. Kasi sabi naman po ng pretrial chamber, fit nga to participate sa pretrial proceedings si Mr. Duterte. Po, so ibig sabihin ba niyan magtutuloy-tuloy na hanggang ang paghahatol o every step of the way malamang kay questionin ng depensa yan? Okay, so linawin ko lang, nasa pre-trial proceedings pa rin po tayo, wala pa po tayo sa trial proper. Ngunit, mahalaga po yung confirmation of charges kasi doon po ipapatunayan ng prosecutor na dapat po ituloy po sa trial. So yan po yung magiging tanong, dapat po bang ituloy sa trial yung tatlong counts ng crimes against humanity for murder? So diyan po magre-revolve po yung issue ng confirmation of charges. So, yun nga, kung Tagalog ko, ang pagkumpirma dun sa mga sakdal, sa mga charges po. Buti po nilinaw ninyo, Attorney Andres, hindi pa po natin pala pinag-uusapan yung trial proper. Nandun pa lang tayo sa confirmation of charges. Yung confirmation of charges, pwede ba siyang maihalin tulad sa arraignment o yung pagbabasa ng sakdal? Hindi talaga siya mahalin tulad dun, Alvin, kasi hindi talaga dun technically yung pagbasa. Yung pagbasa talaga nasa trial proper. Kaya ang hirap talaga siyang mapaliwanag kasi parang wala po siyang kahalintulad dito sa mga domestic proceedings natin. Bagkus, ito po ay tinalaga ng Rome Statute para po bigyan din ng pagkakataon yung lahat po ng parties na maisawalat muna ano pong merong sila at ano ba yung magiging charges talaga na kukumpirmahin para po mas mapadali yung trial proper. So ano po ang mangyayari pagdating ng confirmation of charges sa February 23? Ibig sabihin, iisa-isahin yung mga akusasyon sa dating presidente in his presence or even without his presence? Well, nasa sa kanya po yun, kung gusto nyo pong maging present po doon physically or hindi, call na po niya yun. Ngunit, ang sa prosecutor naman, ipapakita niya talaga, kasi ang burden po nasa prosecutor para ipakita na merong, na dapat po ituloy sa trial proper. So, mag-argue po ang prosecutor, may mga opening statements po siya, at saka po ipapakita niya po yung kanyang mga ebidensya. At most probably, base na lang po sa mga naging practice po sa ICC, usually po, papil-papil din po yung mga testimonya po ng mga witness. Talagang napaka-rare po na merong in-person na mga witnesses. At magpresenta din siyempre yung mga sahanay po ng mga biktima, magpe-present din sila ng argumento nila. Ito po yung mga na-suffered harm, ito po yung mga na harm na experience po nila dun sa war on drugs. At siyempre magpe-present din yung defense. Opo, just to refresh our minds, Attorney, what are we accusing the former president of? Ano nga yung inaakusa natin sa kanya? Yung sa confirmation of charges, syempre iisa-isahin po yun, Pero in layman's terms, ano po bang inaakusa natin sa dating presidente? Okay, ganito Alvin, tatlong counts ng crimes against humanity for murder. At mahalaga pong sabihin, crimes against humanity for murder kasi hindi lang po ito murder. So yung unang count po, doon po sa patayan po sa war on drugs sa Davao City nung naging mayor po si Mr. Duterte. So I think ang time period dito ay from 2013
hanggang po nung May of 2016. Mhm. Ikalawa naman po, yun naman pong patayan sa war on drugs nung naging presidente po si Mr. Duterte. At ito naman patungkol sa high value target. Kasi 'di ba, Alvin, kung maalala natin, Oplan double barrel. So, dalawang sanga yan. So, high value target. So, yung mga namatay doon sa period po ng June 2016 hanggang March 2019. And katatlo naman po, ito naman po yung patayan dun sa war on drugs nung presidente si Mr. Duterte. At ito po ay patungkol naman po dun sa Oplan Tokhang, yung mga barangay clearance operation. So ito po yung nakikita natin noon sa mga news, sa mga television, na mga patayan dun sa mga lalo na sa low-income communities. Opo. At ang period naman po noon ay June 2016 hanggang Marso 2019 po. So dalawang counts po ng crimes against humanity for murder. Okay, one last. So handa naman po ang mga kliyente ninyo, yung mga EJK victims kasi it appears mahaba-haba pa po ang biyahe natin. Ano po? Magsisimula pa lang sa totoo lang. Hindi pa nga trial proper ang mangyayari sa February 23. So mahaba-haba pa yung lalakbayin po nila. Tama ka dyan, Alvin. Mahaba-haba pa nga. Sabi nga namin, ito ay unang hakbang pa lang po tungo sa kanyang hadikain na makakuha po ng hustisya. Kaya po talagang dapat po antabayanan po natin at dapat po talagang saliksikin natin ano bang proseso ng ICC. At nakahanda naman sila, Alvin. At talagang gustong-gusto na nga nila magsimula yung confirmation of charges. Matagal na rin kanilang hinintay po. Opo, so tuloy na po ito, Attorney Gilbert. Kumaga wala ng tsansa for an appeal kasi mamark na po natin yung calendar natin, lalo na yung media. Mag-special coverage din yan, although magkaiba ng time zone. February 23 is already fixed. Opo, tuloy na po yan, Alvin. At talagang ilagay na po natin sa kalendaryo niyan. At, Monday pala yan, Attorney. February 23 is a Monday. Opo. Anong oras yan sa atin, sa Pilipinas? Usually sa hapon po yan. Pwede rin sa umaga, mga 10 a.m. or 2 p.m. So kailangan ko pa talagang i-check ano yung nasa kalendaryo. Hindi, pero kung 10 a.m. yan, 10 a.m. ng Dutch time, edi plus 6 lang naman po yun, hindi ho ba? So mga hapon yan. Kung 2 naman, edi mga alas 6, ay alas 8 ng gabi sa atin. Opo. I think 7-hour difference ngayon. Ay, Kasi 7 na. Naka-DST ba? Oo, parang may ganun. 7-hour difference ngayon sa the Netherlands at sa Pilipinas. So either 9 p.m. yan or kung 10 plus 7, edi 17 minus 12, mga 5 p.m. naman. Kung 10 a.m. nga sa kanila. Opo. Opo. Tapos, alalahanin din natin doon sa gustong makapanood pero hindi makapunta ng Dahig, meron naman pong online na version. Ngunit mayroong time, delay for security reasons. Tama, 30 minutes. Opo. Sige, Attorney, maraming salamat po. Mahaba-haba pa po ito. Patawag kami from time to time. Ano po? Oo, Alvin. Tawag lang po kayo. Open Mabuhay line. ka. Maraming salamat kay Attorney Gilbert Andres, ang abogado po ng mga extrajudicial killing victims, isa pong ICC accredited lawyer at syempre executive director din po siya ng Center for International Law.